Ayan, kailangan muna natin kumuha ng tuyong dahon ng saging. So ito yung hindi pa nakalapat sa lupa. So siguruhin natin na ito ay malinis pa o yung hindi pa bumabagsak katulad nito. Yan. Kukuha tayo ng marami niyan. Ayan, pagkatapos nating makapanguha ng dahon ng saging, so ito na siya. Napakadami. Ayan. Ang dami nating nakuha. Susunod naman natin ay puputol-putulin natin ito. Tad-tad rin natin. So ayan. So pagtadtarin lang natin o putol-putulin natin ng ganito lang kalalaki oh. So ito ang kailangan natin, ganito kalalaki. Ayan. Yung ating tadtaran. So tadtarin natin hanggang maubos yung ating kinuha na tuyo na dahon ng saging sa ating gagawin na substrate ng oyster mushroom. So pwede rin din natin itong gawing substrate ng binhi ng kabuting saging. Ito pagkatapos nating tadtarin yung dahon ng saging, binabad naman natin to dito sa drum ng buong magdamag. So ngayon ay tatanggalin na natin to. Hindi ko lang nabidyohan yung pagkababad kahapon. So tatanggalin na natin to. Yung pagkatapos nating ibabad, tanggalin natin sa drum tapos patiktikan natin ito. Patiliin natin yung tubig. Tapos bibilad natin to sa araw. Makuha natin yung kanyang tamang moisture. Ayan, pagka tapos nating patiktikan o patiliin galing sa pagkababad, o binilad na natin ito. So kailangan natin na makuha yung tamang moisture content ng ating gagamitin na substrate. Ayan, yung hindi siya basa, hindi siya tuyo, yung tamang-tama lang. Ayan o. Yan. Kasi hindi gagapangan ito ng amag ng ating oyster mushroom na gagamitin. So pagkatapos nating makuha yung tamang moisture nito ay tataniman na natin ito ng ating binhi. O ayan yung aking ganyan kadami yung aking natadtad na dahon ng saging. Pagkatapos nating ibilad at makuha natin yung tamang moisture ng ating substrate na gagamitin sa ating pagtatanim ng oyster mushroom, so magsisimula na tayong magtanim. So ito ang ating plastic. Ayan. So may nabibili naman dyan sa inyong mga bayan ng plastic. So nasa inyo na kung gaano kalaki ang gusto nyong pagtamnan. So ito yung ating gagamitin na bini, yung ating spoon. Ayan. So mag-start na tayo ng ating pagtatanim. Ang proseso lang ng ating pagtatanim, lagyan natin dito sa ilalim. Yan, papaganyan. Tapos lagyan natin ng binhi sa tabi lang. Yan. Ganyan lang ang lagay. So hanggang mapuno yung ating plastic. So ganun lang, pabalik-balik. Sa tabi lang ang lagay. Hanggang sa taas. So tulad niya, pag nalagyan na sa tabi, nalagyan ulit natin ng dahon ng saging. So hindi na natin to niluto. Hindi na natin pinasteurize kasi malinis naman yung dahon ng saging. So kailangan na nakabitin pa talaga
yung dahon ng saging na gagamitin natin. So ang purpose lang naman ng pagpapasteurize ay para mapatay yung mga bakterya na nasa dito sa ating dahon ng saging. So kailangan ng kunin nyo ay malinis na dahon ng saging. So pa-subscribe naman po ng aking channel at pahit ng notification bell button. So ganun lang po ang proseso hanggang taas. Yan, ito na yung ating finish. Yung ating natapos. So bali dalawa yung ating natapos. Ang malaking plastic to. Ayan. Kung makikita nyo. Yan. So bali pinagpatong ko na sila. So update ko na lang kayo pagka ito ay napuno na ng amag. Ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like ng aking video at pakipindot ng subscription button at notification bell. Thank you po sa panonood.